mga kameme, nagpamerienda tayo sa ating mga kambing ngayong hapon. Pakita natin sa inyo kung ano yung kanilang merienda. Ito po, oh, hindi niya kayang ubusin. Dahon ng saging, doon sa ating F3. Ito, kunti na lang. Yan, ito nagkakabakbakan pa, oh. Yan, oh. Ito, merienda. Diyan lang po yan sa sahig. Pagkatapos nating linisan, wala silang feeder. Ito, ba, naku, naubos na naman ng feeder, ah. Ito po, yan, summer merienda. Kasi po pag summer time, dapat lahat na pwede nating mapakain sa ating mga kambing, pasamantala natin magawa. Kasi po puro na po dried yung mga grass sa labas. Yun po, ito si Tati at saka yung kanyang 1 week old na baby. Yung iba doon naubos na, meron pa naman tayong konting natira ditong pang merienda nilang dahon ng saging. Kaysa naman maghahanap sila ng kakainin sa labas, wala man lang nutrients kahit kaunti. Kasi nga po dry na rin. Oh, ito sa'yo. Yan sa'yo. Sarap na sarap po sila sa dahon ng saging. Lalong-lalong na po itong ating mga native. Grabe yung sa saging. Tingnan nyo naman. Dapat linisan muna kasi maaga pa kanilang nalinisan itong sahig. Konti lang naman yung mga tirang dumi na dyan. At saka malayo po tayo ngayon sa malayo po sa Bulate kasi napaka-dry lang ng palibot natin, paligid. Hindi man 100% pero at least po, kasi naman during rainy season babasa yung panahon, wasted yun talaga. Kahit yung saging nila yan maraming itlog ng bulate. Pero sa ngayon po dahil sobrang init ng panahon, parang hindi na yan mabubuhay. Ito kasi yung ating F3 busog na kaya ayaw na ito na rin ayaw na rin kasi ayan konti lang yung paano kasi ganito nakabusog paano ba yan yung isa baka gusto pang kumain yan, bigyan pa rin natin. May natira pa naman tayo konti dito, hindi yan mabigyan. Wala na ba? Wala na yata basta ba yung pamerienda nilang dahon ng saging. May tira na lang yung natira ito sa'yo yan say thank you yan. Busog na po sila actually lahat. Kahit summer na summer po, busog yung ating mga kambing sa buong mag-araw na pagkain nila doon sa paligid. Kasi nagkukumpain din tayo ng mga dahon ng kahoy. Kaya po ng kamatsile, kakawate, aratilis, kahit pati dahon ng mangga, pati dahon ng nyug, pwede. Yun po, busog po siya. Yung kanyang baby magwa 1 month old. Busog po siya. 1 month and 1 week old. Yun po. Ito kasi sila sa totoo lang busog na ito mula sa labas. Pero gusto lang natin silang mabigyan ngayong hapon ng pang snack. Ikaw talaga Suki bully ka Suki. Kain lang habang meron, huwag lang bully. Busog naman sila actually pero siyempre ano ba naman yung Toyota black and white, hingi ka pa ng ano pa mag-hit ka na para maipa-stud kita doon sa F3 na bower ng ating kaibigan. Ito malapit na rin yung mga anak, mga next month mga anak yan. Ito rin malapit na rin yan mga anak, maybe next month na rin mga anak yan. Ito po, at ito mga 1 month pa lang itong pregi, more than 1 month. Pero ito pregi din, hindi ko alam kung kailan mga anak, next month ba, March ba kasi February tayo ngayon, or April pa. Gaya rin yung isa nito, baka April pa ito mga anak, o next month ba. Kung next month walang problema, kung April wala rin problema. Ito ang ating mga F3. So yun mga kameme, nagpakita lang tayo sa inyo kung gaano sila kasaya magkaroon ng merienda
sa hapon bago po sila matutulog kasi nga time na talaga na pag ano nila. Talaga ito si Suki. Bully talaga. Ano ba Suki problema mo? Hindi nga maubos-ubusin dyan, manunuwag ka pa. Mababait naman yung mga kasama mo. Oh, ayan. Kumusta ka na, Comet? Si Comet, oh. Muntik ng all white yan. Mayroon lang brown dyan sa batok niya, oh. May spot lang na brown sa batok dun po. At saka mayroon siyang tawag dun. Parang brownish na ano, na blend sa kulay sa likod, sa pahaba niya, sa backbone area, pero hindi siya doon kita. Kikita mo lang talaga white. Yung tatay niya kasi off white na may black na konti. Ito naman yung nanay niya, si Jack yung tatay niya. O itong mga ito ano ko lang, tansya ko lang inbreed ito. Ito rin, ito yun. Ito, hindi ko lang alam. Pero ito, baka inbreed na rin. Kasi nang pumasok yan dito, hindi na sila. Talaga, hindi naman sinusuwag. Talaga, mamaya papalugin ko yan. Ha? Suki. Hindi naman inaano. Hindi maubos-ubusin dyan eh. Manunuwag pa. Oh. Nako. Ano ba? Oh, hinuhulog sa side. Sobrang yan sa kanya. Sobrang busog na rin itong buntis na ito eh. Ano yan? Ano yun? Ano yun? Tama ka na. Kasi busog ka, hindi ka naman buntis. Pero tingnan mo naman yung tiyan mo. Hindi ka naman buntis. Look at your body. Oh. Busog na busog kang upgraded ka. Ito po yung baby niya. Kahapon po nag 2 months old. Ito yung kanyang baby. 2 months old. December 23 po kasi ito siya. Ay hindi. Ngayong araw 23. February 23 tayo ngayon eh. Bukas 24. Ayan. 2 months old. December, January, February. Yan po. Ganyan na po siya kalaki. Siguro abutin na po yan ng 15 kilos. I'm not sure lang po kung abutin siya ng 15. Pwede po, more than 15 kilos ang 2 months old na yan kasi po upgraded yan. Ito yung nanay niya, si Jack yung tatay niya, malaking baksyon. Upgraded niya lang. Kaya thinking na ipastad ito. Pag nag-hit ito, pwede na po kasi itong mag-hit dahil 2 months old na ito. Pwede na itong maipastad natin sa F3 na bower or pure blood na bower. Kahit na upgrade lang po siya. Kaya niya ilabas yung kanyang anak. Kaya niya kasi ilang beses na niya, pangatlo niya yata ang anak to. O pangatlo na niyang anak niyan. Kaya niya kasi nga humaba na yung kanyang katawan. Yun po. Pero ito first timer yan. Ito rin first timer. First niyang baby to. Ano siya? Native siya pero mukhang upgraded yung model ng katawan. Malaki at mahaba yung katawan kahit yung native. Malamang nandun pa siguro yan kay Tatay Landing ay yung nakasampa sa kanya upgraded po. Kaya rin po dito kay Box. Native po siya pero parang may halong bower yung yung katawan niya kasi nang pumasok po yan dito ganyan talaga yung katawan niya malaki. May buntis at hindi buntis kakamanganak. Ganyan po yung katawan niya lagi. Hindi po naging payat ito kahit minsan. Kaya yung baby niya nag-iisa, yan po. Matanda lang ng 2 weeks, more than 2 weeks. Dito, more than 15 kilos po siya. Ito rin. Kasi ito, December 6 ito pinanganak. Ito, December 8 ito pinanganak. 2 days lang yung pagitan nila. Pero yung nanay niya native. Ito, native talaga. Pero hindi ko minsan ito nakikita hindi busog kahit na hindi siya masyadong tumaba. Palagi pong busog ito kasi nga malakas talaga ito kumain. Pero ito iba to. Ito nga si Kati noon na hindi pa ito nabuntis. Grabe ang laki ng katawan nito. Kasi upgrade ito. Grabe ang taba nito.
Halos 1/4 ng katawan niya yung nawala ng nabuntis siya at sa kanyang anak. May mga ganun ka pala talagang mga goats as per observation po, na pag nabuntis po siya at nanganak ay talagang papayat ng todo. Meron naman na hindi, parang okay lang. Pero kasi ito po, nahihirapan ito mabuntis rin noon kasi masyadong mataba. Gaya na rin po kay Teya na ibinenta sa amin, sabi hindi daw mabubuntis. 3 beses sinampahan, hindi nabubuntis dahil po sa sobrang taba. Pero nandito na po siya, kinontrol po namin yung kain niya, naging manipis yung kanyang katawan, nabuntis. Hanggang yun na may anak siyang 1 month old na manipis pa rin yung katawan, hindi na bumalik sa dati na sobrang kapal ng katawan. Ito dati, sobrang kapal ng katawan ito. Wala ka man lang makikitang backbone ito na dito na dati ito flat yan lahat. Kinikinang yan dati. Makikita nyo yun sa dati nating vlog. So yan po mga ka-agri, mga kameme, nag-share po tayo sa inyo nitong pamilyanda natin sa ating mga bukas. Ubusin mo yan, naghihirap ako maghanap niyan. Pero pag nagbawas ng konti yung busog niyan, kakainin niya rin. Gaya po ito, kakainin niya rin. Sige, bye-bye na. Pwesto yung 3. 4. Yung iba, isa pa. Isa bakbakan pa. Till then, go out na kayo. Go out na, baby. Go free na, labas na. Pinapalabas na kayo. Dry na.